Gandang oras mga kababayan, mga ka-Golden Boy. Ang video na bigyan natin ng reaksyon ngayon ay tungkol sa nangyayari sa Senado kaina. Ito yung hearing tungkol sa itong validity of arrest warrant ng ICC kay Digong. At ang sesyon na ito ay pinangunahan ni Amy Marcos Duterte, yung kapatid ni PBBM. At dito nabisto natin na talagang Duterte pala ang puso niya. Kaya ito, pakinggan muna natin ang balita, courtesy sa atin ng ating mga kapatid sa UNTV. Pasok! Asher, ano-ano na ang mga napag-usapan sa pagdinig ng Senado kaugnay ng pag-aresto kay dating Pangulong Duterte? Nel, bakit isinuko ang kapwa Pilipino? Ito ang pangunahing tanong ni Senador Amy Marcos sa pagdinig ng Senado kaugnay sa pag-aresto ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court. Ilan sa mga opisyal na dumalo sa pagdinig ay sina Justice Secretary Christine Remulla, National Security Council Director General Eduardo Año at Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla. Kasama rin sa guest list si Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. at mga Philippine National Police officials na sina PNP o Police General Romel Marbil at Police Major General Nicolas Torre III. Tanong ni Senate Committee on Foreign Affairs Chairperson Amy Marcos sa kanyang opening speech, bakit isinuko si Duterte na parang walang sariling bayan. Ito ay habang may sarili din namang mga batas ang bansa na dapat manaig at hindi ang ibang bayan. Alright, sagutin ko muna yan kung bakit isinuko daw si Digong doon sa ICC. First of all, ay hindi siya isinuko natin. Mismo ang ICC ang naghabol sa kanya. 2018 pa, 2016, 2017 ay hinahabol na si Digong. Meron na siyang warrant of arrest sa ICC noon pa. Ngayon, ano ba itong ICC? Of course, International Court. Lahat ng bansa ay pwede nilang pasukin. Ayon kay Remulla, ang DOJ Secretary, ay kahit pala hindi membro ng ICC ang isang bansa, ay pwedeng arestuhin pa rin ng ICC ang isang individual na nakagawa ng napakalaking kasalanan. Ano bang mga kasalanan ang hinahabol ng ICC? Ang kasalanan na war of crimes or crime war, katulad ng ginawa ni Putin, napakaraming namatay sa Ukraine, libo-libo. So crime war yan, habulin niya ng ICC. Ginawa rin ni Netanyahu sa pagbubumba doon sa Hamas, libo-libo ang namatay. Meron ding warrant of arrest si Netanyahu, kaya galit si Donald Trump sa ICC dahil marami na rin binumba ngayon si Donald Trump at marami na rin siyang namatay. So meron din silang panagutan sa ICC. Ang ICC ay ang sinusunod na batas niyan ang tinatawag na Rome Statute. Parang konstitusyon yun, mga batas ng international law. Diyan kinukuha nila yan. Hindi lang batas yan ng Netherlands, kundi batas yan ng international. Kaya international court ang tawag diyan. At meron silang jurisdiksyon na pasukin pala ang isang bansa. Kahit na hindi ito membro, kapag sumobra na ang isang individual, katulad kay Digong, meron siyang pinapatay na 30,000 katao na kapwa Pilipino. Kaya hahabulin talaga siya ng ICC. So ayan, nasagot na natin yan. Balik tayo sa ating balita, courtesy ng UNTV. Kung magagawaan niya ito sa dating Pangulo, maaari niya itong magawa sa iba pang individual. Ang hustisaan niya na itinataw o itinapataw ng dayuhan ay hindi hustisya, kundi pang-aalipin dahil hindi niya ito, hindi niya tayo alipin kundi mga Pilipino. Question naman kay kinisyon naman ni Senador Christopher Bongo kung bakit umabot na dito kung may umiiral na hustisya sa bansa at bakit pinayagan ito ng gobyerno. Nako, sagutin ko na naman yan kung may umiiral daw na hustisya sa bansa. Yan na nga yung hustisya Yung pagkahuli kay Digong, yan ang nagsasabi na may hustisya. Ano bang hustisya ang gusto ni Bongo? Yung patayan pa rin? Yung tukang na tukang pa rin? Yung mayroong mamatay araw-araw? Yun pala ang hustisya sa kanila. Bakit kaya itong mga katulad ni Cayetano, mukhang tuko, Amy Marcos, mukhang mukhang budol. Isa pa si sino ba yung isa? Cayetano, si Bongo, sino ba yung mga nagsalita dyan? Yung sinabi nila na walang hustisya, meron na ngang hustisya.
lumitaw nga ang hustisya dahil sa ICC. Kaya merong hustisya. Ang mali lang, ang kinakampihan kasi ni Bongo ay isang kriminal, di ba? Yan lang ang pagkakamali niyan. Kaya kung inclined si Bongo doon sa kriminal, isamahan niya na. Total kasama naman siya sa listahan. Iniisa-isa lang sila ngayon ng ICC. Inuna yung pinakapinuno eh. Andin pababa ng pababa yan. Hierarchy yan eh. Hierarchy from the big going to the small. Yun ang pagtirada diyan. Kaya Bongo, magdasal ka na Bongo. At itong si Bato, tago na si Bato eh. Wala dito eh. Kanina pa ako nakatingin dyan. Wala talaga. Walang Bato. Kaya totoo na umalis na si Bato. Backdoor din eh. Backdoor sa dinaanan ni Harry Roque at ni Alice Gu. Doon din sila at ganun pa rin ng mga tao ang kasabot nila para makalabas sa Pilipinas. Alright, balik tayo sa balita. Courtesy ng UNTV. Kung kaya niya dalhin agad doon sa The Hague, Netherlands, si Duterte, dapat kaya rin dalhin ito papalik sa loob ng 24 oras. Pinuna rin nito ang di pagpayag sa paglapit ng doktor kay Duterte nang dumating ito sa Ninoy Aquino International Airport bago o sa oras na ito ay inaresto upang matiyak ng doktor ang kalusugan nito dahil 80 taon na ito at may 27 gamot na iniinom habang nangangailangan ng medical attention. Hindi lang niya ito issue kay dating Pangulong Duterte, kundi mahalagang usapin ng soberanya. Sa pagtatanong naman ni Senador Marcos sa mga opisyal ng mga dumalong ahensya ng gobyerno, sumang-ayon ang mga ito na hindi na miyembro ang ICC o hindi na miyembro ng ICC ang bansa. Ngunit paliwanag ni Justice Secretary Crispin Remulla, walang jurisdiction ang ICC sa bansa, ngunit may jurisdiction sa individual na nakagawa ng krimen. Ayan, klarong-klaro yun ha. Walang jurisdiction sa bansa natin, pero sa individual na nakagawa ng krimen kahit sa anong bansa ay pwedeng ipa-aresto ng ICC through the Interpol. Klarong-klaro yan mga kababayan ha. Hindi akong nagsasabi niyan. Nagsabi niya si Secretary Crispin Remulla. Magaling na attorney yan si Crispin, kaya nga nagiging secretary. Kaya yan ang katotohanan yan. Kahit hindi tayo membro at hindi natin isinuko si Digong inaristo yun, kaya binigay natin kasi meron siyang malaking kasalanan, lalo na ay kalaban niya si PBBM, di ba? Kung hindi niya inaaway si PBBM, hindi siya may aabot diyan sa ICC. Napakalaking pagkakamali ni Digong dahil sobrang sobrang mayabang, sobrang matapang daw na tao, sobrang mayabang, pero hindi naman ako maniniwala na 70 kagamot daw iniinom, patay na ang kidney mo niyan. Napakasinungaling naman ni Bongo. Sabihin ni Bongo 70 tablets daw iniinom ni Digong araw-araw. Walang taong mabubuhay sa 70 tablets na iinumin mo sa araw-araw. Patay ang kidney mo dyan. Di ba? Lagot ang kidney mo. Itong si Bongo, ang IQ nito sa tingin ko, 100, average yan 100. Sa tingin ko nito, nasa nasa 71 o 72. Yung tama-tama lang, yung IQ ng high school. Grabe. Sabihin ba naman na walang hustisya sa Pilipinas? Iyan na nga yung hustisya na iniintay ng mga biktima ng tukhang, tapos sabihin pa na walang hustisya. Ano bang hustisya sa kanya? Ang hustisya ba yung pinapakain yung mga tao sa buhaya ni Digong? Hustisya ba yun yung tinutukhang ang mga judge, ang mga attorney na lumalaban sa kanya, tinutukhang ang mga broadcaster, tinutukhang ang mga rugby boys, lahat ng mukhang adik, tinutukhang. Yan ba yung hustisya? Kaya nga merong hustisya dahil sa ICC. Alright, balik tayo sa ating balita. Sagot naman dito ni Senador Marcos ay hindi naman nililitis ang buong bansa kundi ang individual. Ang pagdinig ng Senado dito at makasailalim sa mga pagtatanong mga resource person, mga official ng iba't ibang mga kaukulang ahensya. Kaugnay nga yan sa pag-aresto kay dating Pangulo. Yan muna. Okay, so ito,
napansin natin, di ba? Karamihan sa dumalo ay mga loyalista yan ni PBBM. Loyalist ng administration ang mga opisyal dyan. At ilan lang ba ang loyalist ni Digong dyan? Jaime Marcos Duterte, loyalista yan. I make that loyalist ni Digong yan, di ba? Cayetano Duterte, di ba? May napansin ako kay Cayetano, humaba yung liig niya. Tapos yung ulo niya ay hugis tuko, parang tuko yung malaking butiki, di ba? Epekto na siguro yan ng ni Kibuloy, yung binindisyonan sila Binindisyonan sila ni Kibuloy, pati si Jaime Marcos, kaya pumasok siguro ang espiritu ng kasamaan sa mga utak. Kaya yan, humaba tuloy ang liig ni Cayetano at yung ulo niya ay parang tuko. Ganon din si Jaime, parang bududal ang itsura Ay, siguro resulta na yan ng budo ni yung budo ni Kibuloy sa kanila. Kasi binibindisyonan sila pag pumupunta doon sa QJC noon. Kaya yan ang nangyari, nabudol-budol sila ni nabudol ni Kibuloy. Ayan, so iniisa-isa na, di ba? Kibuloy kulong na, Digong kulong na, susunod yan Bato kulong na, susunod yan sino pa ba? Ay, yung mga alipuris, meron ngang naidagdag na Siyam na aarestuhin kasabay kay Bato. Napansin ko si Bongo kanina, na yun hindi yata live si Bongo dyan, mukhang nagtatago na rin. Parang lang yun parang true videos lang. Yung kanyang pagsasalita, mayroong background sa likod. Si Bato ang talagang hindi na nakikita. Totoo talaga na umiskapo na si Bato. Grabe sobrang takot ng Bato kung bato ka, doon ka sa dagat, di ba? Tatalong ka sa dagat, mabigat ka naman. Kasi bato, lulubog ka diretso, mawawala ka. Kasi bato, di ba? Hindi naman nalulunod ang bato. Alright, so ito ang sagot ni Crispin Remulla, sekretary ng DOJ. Tungkol dito sa sinasabing may legalidad bang pag-aresto kay Digong ng ICC, ng Interpol? At tama ba na sinurinder natin si Digong? Well, kahit si Remulla, ito ang sinasabi niya. Ano yun? Tapos na yun Tapos na yun. So, it's a done deal already. It's a done deal. It's there. I'm gonna share. Tsaka sabi niya naman, haharapin niya yung charges. Ayan, so, it's a done deal. Done deal, tapos na, di ba? Haharapin niya sabi niya, di ba? Ni Digong, ang lahat ng charges sa kanya. At hindi niya idadamay daw ang mga opisyal ng pulis. Kaya kung nandun na siya sa nandun na siya sa ICC, dapat sabihin niya yun sa ICC na wag nyo nang idamay ang iba. Ako na lang ang sunugin nyo, ikulong nyo, or gigilingin nyo. Or kung anong gagawin, ipakain nyo ako sa buhaya at pating. Wag na lang yung sila Bato, sila Bongo, wag na yun. Yun sana ang hiling niya sa ICC ni Digong. Hindi na yung makipag-fight pa siya para siya makalabas dyan, hindi na. Sabi ni Remulla at ni Castro, hindi na yan makalabas. Kasi wala na, kahit mag-request tayo sa ICC, hindi tayo pakinggan kasi hindi nga tayo membro. Magaling na desisyon yan. Kaya doon talaga ang stopover ni Digong na wala ng pagbabalik, one way ticket to the blue. Ang sabi ng kanta, di ba? Okay, balikan natin tong sinabi ni Remulla. Ang ganda ng pagkasabi, it's done deal, wala na. Tapos na yan. Ito. Wala na yun. Tapos na yun Tapos na yun. So, it's a done deal already. It's a done deal. It's there. I'm gonna share. Tsaka sabi niya naman, haharapin niya yung charges. I think that he has repeated that to all of us. Philippine Justice Department has stepped in to answer petitions questioning former President Rodrigo Duterte's arrest before the Supreme Court. That's after Solicitor General Minardo Guevara declined to defend the government's position on the legal challenge. Adrian Ayalin reports. For the Department of Justice, there is no reason to bring back former President Rodrigo Duterte to the Philippines, and he should remain in detention in The Hague, the Netherlands, under the jurisdiction of the International Criminal Court.
In its comments submitted to the Supreme Court, the DOJ asked for the denial of the petitions for habeas corpus filed by Davao City 1st District Representative Paulo Duterte, Davao City Mayor Sebastian Duterte, and Veronica Duterte for being moot and lack of merit. The DOJ invoked Republic Act No. 9851, or an act defining and penalizing crimes against international humanitarian law. According to the law, Philippine authorities may surrender accused persons in the country to the appropriate international court. Ayan, so ayan o, basahin natin ulit ha. Authorities may surrender or extradite tulad ni Dugong, yung si Harry Mauruki, i-extradite yun, babalik dito. Extradite suspected or accused persons in the Philippines to the appropriate international court. Ayan, meron sa batas pala natin yan. Hindi lang nabasa ng mga attorney. Kaya lagot na, wala na. Sabi nga ni Remulla, wala na, it's done deal. Done deal, wala na. Yun nga wala na nga. Nandun na, kasi kung nandun ka na raw sa karamihan na, sabi ng mga attorney, kapag nasa loob ka na ng ICC, ay under the jurisdiction ka na kasi iba ang batas sa ICC kasi International Court yan under the Rome Statute. Ang Rome Statute ay parang konstitusyon yan ng international law. Diyan kinukuha ang batas sa ICC. Kaya napakatindi ng ICC kapag nandun ka na sa loob, ay kapag lalabas ka, sigurado doon ka pupunta sa maximum prison. At pagkatapos daw sa ICC ay dalhin doon si Digong sa sa totoong mga prisuhan na. At ang kontrata niyan ay ICC at saka yung prison kung saan siya dinala. Ewan ko lang kung hindi natin alam kung ilang taon ang sentensya kay Digong. Kasi kunting panahon lang naman ang natitira siguro kay Digong. Siguro 5 years to 10 years na lang. Palagay ko hindi aabot ng 10 years Kahit anong gawing inom ng ayon kay Bongo, 70 tablets daw a day, 70 vitamins. Hindi ako maniniwala diyan. Mamamatay ang isang tao kung 70 kaklaseng vitamins ang iniinom araw-araw. Mamamatay dahil ma-poison ang kidney. Hindi tayo gago na pinagsalitaan ni Bongo. IQ ni Bongo sa tingin ko ay 71. Hindi siya hindi magaling ang utak ni Bongo. Sabihin ba naman na walang hustisya sa Pilipinas, ang paghuli daw kay Digong ay hindi hustisya? Iyan na nga yung hustisya na iniintay ng 30,000 kapamilya. Tapos sabihin pa ni Bongo na hindi hustisya. Bakit ba hindi nila titingnan pabalik ang kasalanan ni Digong? Kaya nga inaresto si Digong ng ICC dahil sa crime for humanity. 30,000 plus kabuhay ng kapwa Pilipino ay kanyang inutas, di ba? Napakalaging kasalanan sa Diyos at sa batas ng tao. Kaya lang hindi kaya ng Pilipinas na dito'y kulong si Digong. Dahil sa palaging magkagulo, dahil nandyan ang mga puwersa ng kadiliman, di ba? Sumisigaw palagi, ng asik ng lagim. Kaya yan ang nangyari. Ito naman, yung sinabi ni Amy na itong against the sovereignty of the Philippines, ang pag-surrender kay Digong sa ICC. Hindi naman Pilipino yang si Digong sa puso niya. Pilipino lang siya sa papeles, pero sa puso niya siya Chinese. Meron siyang meron siyang treason. Siya yung itong hindi maka-Pilipino. Kaya meron siyang kaso yung treason sa Pilipinas. Yung pagtaksil niya sa Pilipinas. Yun ang dapat pangalawang ikaso kay Digong. Yung pagkipag-gentleman's agreement sa China. Pangalawang napakalaging kaso ni Digong yan Yung gentleman's agreement na yan. Hinuli siya dahil sa napakalaging ginawang kasalanan. Yun nga ang pagpatay ng napakaraming libu-libong kapwa Pilipino. Alright, so bato-bato sa langit, tamaan. Huwag magalit, ako'y magpaalam na. Maraming salamat. Mga kababayan at sa mga bago pa lamang ngayon sa channel, huwag kalimutan i-subscribe ang channel para palagi kayong updated. Maraming salamat. God bless us all.